Hello mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mercy Nalugon, ang tagapagturo sa mga herbal na mga gamot na makikita natin sa ating mga kapaligiran. So, kumuha po ako ng dahon sa bayabas, yan. At ngayon po ay ating pag-aralan kung ano ba ang kahalagahan ng dahon ng bayabas. Gaano ba ito kaimportante at papaano ito nakakatulong sa ating mga sakit. So, ang ginawa ko is katulad nitong ano tawag nito, udlot sa bayabas. Kung halimbawa ikaw ay mayroon pong sipon or ubo, ang gagawin mo lamang is kumuha ka ng ganito, yung masyadong batang dahon ng bayabas. Ang gagawin mo po ay hugasan mo, pagkatapos ay yan, ngunguyain mo lang to, ngunguyain. Yan po, ngunguyain lang po yan. Tapos yung katas noon, yun yung lulunokin mo. Bali, yun yung magiging gamot ng iyong ubo at saka sipon. Medyo mapait lang siya kasi nga bayabas po yan. So, titiisin lang yung pait kasi kaya naman nating tiisin. Kasi yun nga, parang murag para sa pag-ibig na kailangan mong magtiis para maging successful yung inyong pagsasama o kayo magkakaintihan. So, ganun din dito sa dahon ng bayabas. Mapait siya, pero kailangan mong tiisin. So, mas mabisang gamot po yan sa ubo at saka sa sipon. Kasi, subo ko na po yan. Tapos, ang dahon ng bayabas ay mabisang gamot sa mga sugat. Halimbawa, meron kang sugat. Ang gagawin mo lang, kumuha ka ng dahon ng bayabas, tapos hugasan mo muna bago didikdikin. Dikdikin mo, pag meron na siyang katas, ipahid mo lang sa bandang sugat ng iyong paa or kamay. Basta sa mismong sugat, pahid mo lang yung dinikdik mo na dahon ng bayabas. At yung iba naman, ang ginagawa nila is kumuha sila ng tila, nagugupit sila, tapos tinatalian. At mabisang gamot din ito sa diarrhea or nag-LBM ka. Tested na po ito kasi ito po talaga yung gamot na ginagamit ko tuwing ako ay magka-LBM. Ang ginagawa ko lamang, kumukuha ko ng mga dahon, mga ganito lang karami. Tapos hugasan, ilaga mo, hugasan mo, pagkatapos lagyan mo siya ng halimbawa 2 basong tubig. Pakukuluin mo lang, pagkatapos palalamigin mo ng konti, yung hindi naman yung masyadong malamig, yung katamtaman lang, yung meron pang init na kayang-kaya mo naman inumin. So, kahit 1 baso lang na tubig na nilaga, ay pwede na yun panggamot sa nag-LBM. Kung halimbawa, sobrang na yung LBM mo, gawin mo ito, inumin mo 3 times a day or pwede ring mamaya-maya kasi wala naman tong mga side effect, gawa ng ito naman ay herbal. At mabisang gamutin ito pag halimbawa ikaw ay nagsusuka. Ganun din ang proseso sa nung ikaw ay mag-LBM, ilaga mo rin tapos inumin. At ang dahon ng bayabas ay mabisang gamot sa sakit ng ngipin. Ngunguya ka lang ng mga 2 o 3 dahon. Tapos suksok mo sa yung ngipin na
bahagi na merong sakit, doon mo lang ilalagay yung yung ninunguya mong dahon. At saka sa mga matataba dyan na gustong-gustong magpapayat, ito na po ang gamot na para sa'yo. Ganon din, ilalaga mo lang or pwede kang kumain na kakainin mo yung dahon. Yun. Siyempre pag sa herbal kasi, tayo tinatamad na gumawa nito. Pero hindi natin alam na itong mga herbal ay mabisang gamot at madali nating makita kasi nandyan lang sa ating paligid. At ito rin ay gamot sa mga wrinkles. Katulad natin na tayo tumatanda na, kung makikita natin yung mukha natin, meron ng mga itim-itim na mga dots-dots. So yan po, pahid lang, pwedeng itong mismo na bagong kuha mo na dahon, didikdikin mo, tapos pahid-pahid mo lang. Tiyaga-tiyaga lang ang kung ayaw nating gumastos sa mga pang-apply natin sa pampaganda ng ating mukha, ito ang para sa atin. Yan, gamot sa ubo at saka sipon. At mabisang gamot din ito sa mayroong mga prostate cancer. So, para sa mga mayroong ganoong sakit, prostate cancer, ito na po ang para sa inyo. Ilaga nyo lang po at inumin yung tubig. Yan lang po, tiyaga-tiyaga sa pag-inom. At kailangan po gagawin nyo yan siguro isang beses sa isang araw para continuous lang yung pag-iinom. Kasi syempre nga, hindi naman agad-agad tayo gumagaling. Kailangan natin ipagpatuloy yung pag-take ng gamot. So, para naman sa mga high blood or mga mayroong matataas na dugo, ito po ay para sa inyo. Ito ay mabisang gamot din sa mayroong mataas na blood pressure. At sa mga taong mayroon ding almoranas, ito rin ang para sa iyo. Ang gagawin nyo lang, ilaga nyo lang din yung yung dahon ng bayabas. Tapos, 'di ba, halimbawa, siyempre mainit pa siya. Ang gagawin nyo, ilagay nyo sa isang balde na maliit. Pagkatapos, yung katamtaman lang na init na kaya nyo nang tiisin, ang gagawin nyo lang is umupo kayo doon para yung init na sumisingaw doon ay doon pupunta sa party ng inyong party na mayroong almoranas. So hanggang sa mawala yung init, manatili kayong nakaupo doon sa balde na inyong nilalagyan ng nilagang dahon ng bayabas. At itong dahon ng bayabas ay mabisang gamot sa mga mayroong mga allergy. Kung nakikita nyo, yung meron kayong mga pantal-pantal doon sa inyong mga balat, ito po ang para sa inyo. Didikdikin nyo lang, ipahid yung katas, tiyaga-tiyaga lang. Hindi kasi pwedeng isang beses mo lang gagawin. So, kailangan nyo paulit-ulit nyong gagawin hanggang sa kayo ay gumaling. At ito pa, alam naman natin na ang dengue or dengue fever ay delikadong sakit, nakakamatay. So, ito po ay isang lunas para sa dengue fever. Ang gagawin nyo lang, udlot pa rin dahon ng bayabas, kumuha kayo, ilalaga at ipainom sa mayroong dengue fever. Okay? At hindi lang yan, ang dahon sa bayabas na pinakuluan ay mabisang gamot
para sa ating buhok. Siyempre, di ba, yung iba merong mga kuto or balakubak or nanglalagas yung buhok mo. Ito ay magandang gamot para sa ating buhok. Kasi nasubukan ko na po ito, hindi nga lang lagi-lagi kasi nga siyempre medyo pag sa herbal, kung minsan o maabot dumadating na tayo ay tinatamad. So, ang gagawin nyo lang, pakulo, tapos palamigin kasi hindi naman pwedeng init yung ilagay sa buhok mo. Kaya imbis na nakakapal yung buhok mo, nakakalbo ka tuloy kasi mainit. So, palamigin nyo. Pagkatapos, ipahid. So, ito po ang gagawin ko ngayon. Kasi mamaya maliligo po ako. Ibababad ko muna sa buhok ko itong nilaga ko kasi yun nga, ito talaga yung purpose ko dito. Ilagay ko sa buhok ko. So ito, iuumpisahan ko na. Pinapalamig ko na po ito. Siyempre, kung maglalagay kayo nito is kailangan yung damit nyong pang-itaas ay hindi puti kasi magkakaroon po ng mancha. Yan. Pahid-pahid lang. Oh, kita mo na, kung puti ang damit nyo, magkakamansa talaga kasi pag pinapahid nyo yan, nagtutulo-tulo yung ibang tubig na hindi na sa buhok mo. Pagkatapos nyo ipahid is ibabad nyo muna, takpan nyo yung buhok nyo ng tila. Pagkatapos siguro mas maganda kung ibabad nyo to 1 oras or kung kaya naman 2 oras para mas maganda yung resulta. Subukan nyo po ito kasi maganda talaga yung resulta. Kung napapansin nyo, meron tayong mga shampoo na mga guava shampoo, yung mga ganyan, mga guava oil, kasi nga ito ay mabisang gamot sa buhok. So kung tayo ay masipag sa gamit o tayo'y matyaga sa paggamit ng mga herbal na gamot na makikita natin sa ating paligid, ito ang para sa'yo. So, if you like this video, mga kaibigan, please like, comment, and share na rin para mas marami pa tayong matutulungan na ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na medyo nahihirapan sa buhay at walang budget para pampadoktor. So, ulitin ko, ang mga gamot na herbal ay malaking tulong para sa atin at yan lang po, syempre, kailangan natin ng tiyaga at sipag. At maraming salamat. Ay nais ko lamang idagdag, syempre, kailangan to tiyaga-tiyaga lang, tapos takpan mo yung buhok mo para mag-absorb talaga yung ganyang katas sa buhok mo. Mamaya-maya mga alas 4 ko pa ito tatanggalin at mga 4 o'clock pa ako maliligo. So nakababad na po ito. Gaganyanin mo lang para talagang nakabalot yung basa nung buhok mo, ma-absorb talaga doon sa anit. Yan. So yan po, pagkatapos niyan mag-aantay lang tayo ng mga 1 o 2 oras, pwede nyo nang banlawan. So, maraming salamat po sa inyong panunood at sana makatulong po ito sa ating mga mamamayan at kaibigan. Bye-bye!